Sa paaralan ng Fusion Shape Elementary, puno ng saya at ingay ang buong paligid. Ngayong araw ay espesyal dahil naghahanda ang lahat ng estudyante para sa dulang pang-paaralan. Ito ay tradisyon ng paaralan na ginagawa nila sa loob ng 10 taon. Bawat taon ay iba't ibang tema ng dula, minsan tungkol sa kultura, minsan tungkol sa mga kwento ng engkanto. Ngayong tema ay tungkol sa mga kwentong banyaga na isinasalin sa Ingles. Abala ang mga bata sa pagpapraktis ng kanilang linya at pagsasanay sa kanilang boses para magmukhang tunay ang kanilang karakter. Ang iba naman ay nagtatrabaho ng walang pagod sa entablado o gumagawa ng mga props, kasuotan at dekorasyon. Bakit hindi mo subukang isulat ang pamagat na pataba ng letra? At isulat ang pamagat na The Sword Clashing Sword. Anong The Sword Clashing Sword? Alam mo naman, ang palarong gagawin natin ay Sleeping Beauty. At saan mo naman na ipaisip na gagawin natin ang title niyan? Hindi naman yan sabi sa teacher. Hindi At naman bakit kailangan ba na mabuti sumigaw. sa ating Nagjo-joke routine na naman gagawin ako. ngayon? O baka naman napaisip ka naman sa larong ML na ML niyo. Pagkagalitin ako ni Ate Rihan nito. Hoy Bilog, mag-ingat ka sa susunod. Baka magkalendar ang eskwelahan natin. Sa Classroom 1, ang mga mag-aaral sa silid ay hindi naiiba sa ibang bahagi ng paaralan. Ang kwentong banyaga na kanilang ginaganap ay isang sikat na kwento ni Cinderella. Isang estudyante nagngangalang Lala na isang hugis diamante ay napili para maging bida. Siya ay nagpa-practice sa kaniyang bahagi ng maingat at napakahigpit. Bagaman nahaharap pa rin siya ng mga paghihirap, ang kanyang kaibigan na si Juan ay isang diamante na nagboboluntaryo bilang isang membro sa likod ng entablado. Tinutulungan niya si Lala na mag-ensayo at nagbigay ng payo sa kanya kung saan magdadagdag ng aksyon sa kanyang pag-arte. Sa pangkahalatan, si Lala ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho na nakakuha ng mataas na papuri mula sa mga kaklase niya. Gayunpaman, hindi lahat ay sumasang-ayon. Isang mag-aaral na hugis bilog na nagngangalang Violet ay hindi masaya. Gusto niya na siya ang maging Cinderella, pero kinuha na ito ni Lala. Galit at selos lang ang nararamdaman niya. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Violet si Lala na nakakuha ng papuri mula sa lahat. Maya-maya lang, biglang dumampi sa kanya ang simoy ng hangin, isang bagay na hindi karaniwan. Paglingon niya sa kanan, napansin niya ang isang nasirang bintana. Habang tinitignan niya ito, may nabuong idea sa kanyang isip. Isa na malayo sa mabuti, unting-unting sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Pagkatapos ng klase, hinarap ni Violet si Lala na may galit at selos. Sinubukan niyang paalisin si Lala sa dula sa pamagitan ng banta tungkol sa nabasag na bintana. Natakot si Lala at tumakbo, humingi ng tulong sa guro, at isiniwalat ang lahat habang umiiyak. Pagkatapos ng klase, kinausapan ng guro si Violet. Ipinaliwanag ng guro na mali ang manakit at magselos. Napagtanto ni Violet ang kaniyang pagkakamali at nakaramdam ng konsensya. Tahimik siyang lumapit kay Lala at humingi ng patawad. Buong puso siyang pinatawad ni Lala. Simulang noon, naging magkaibigan na sila. Sa araw ng dula, ginawa ng lahat ang kanilang makakaya. Pagkatapos ng palabas, sabay-sabay yumuko ang mga estudyante habang pumalakpak ang mga manonood. Magkatabi sila Lala at Violet, masaya at nakangiti.